What can I say? When I was in Philippines, President Duterte was the president in Philippines in that time. So I saw there is a lot of security. Galing, no? That is the work of President Duterte who is in the Philippines. Ang pasya mo. Alex, nung sinasaing, halatadong amoy na ito ay na-stack na ng matagal. Medyo, pwede namang kainin, kaya lang kung medyo masailan ka ng konti, May amoy. baka pagtyagaan mo, Alex, yung halagang 45 pesos. Yan yung itsura niya, oh. Tapos, ang amoy niya, May tsura pa, nakita pa rin si kuya, oh. Dili siya makakaon, amoy amag, ah. I think the basic step there would be mag-dialogue kayo bago kayo mag-craft. Hindi yung nakapag-craft na kayo, saka kayo magda-dialogue. Parang baliktad yung naging process. Danagan, Balita News Update. At sa akin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin. Okay. It's, there's a, Maging milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitan, magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo. Pasensya na po na mga ilang araw. Parang matagal na yata tayong hindi nagkita-kita ho dito. Parang kailan na mga kabaitan. Ha? Pero parang isang araw lamang tayo, 2 araw na hindi ho tayo nagpapakita sa inyo dahil busy ho tayo at may ginagawa ho tayo mga kabaitan. So salam ho sa lahat ng mga nanonood. Welcome naman ho sa ating palatuntunan, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At ngayon naman po ay diretso na tayo sa ating mga paksa dahil pag-usapan ho natin dito sa mga taga-suporta ho ng PDP Laban. Sumabak na ho sa online voting dyan sa Paris. At ayon pa nito ay ibuboto daw nila itong yung yung PDP Laban Duterte, na kung saan ay pinapakinggan ho nila si Tatay Digong Duterte dahil paraan lamang ito na maibalik na ho si Tatay Digong Duterte pagkatapos ho ng halalang ito kung kanilang mapapanalo or maipanalo ang Duterte senatorial candidates mga kabalitaan. So pakinggan natin kung anong mga sinasabi ho ng mga OFW natin dyan sa Paris, mga kabalitaan. 2 linggo bago mag-eleksyon, sumabak na sa overseas voting ang mga taga-suporta ng Duterte Plus 2 sa Paris, France. Ang detalye sa agenda report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Ilang araw bago matapos ang campaign period para sa 2025 midterm election, nagkaroon ng meeting di amanse ang mga taga-suporta ng PDP Laban ni FPRRD. Ito ay ginanap sa isang salo-salo sa isang kainan sa Paris. Layunin ng grupo na ikampanya ang Duterte Plus 2 at umaasa silang malandslide ang partido ang senatorial at party list race sa May 12. Importante raw sa kanila ang makaboto at marinig ang kanilang boses at ito rin daw magiging paraan para maibalik ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas na ngayon ay nasa kamay ng ICC sa The Hague, Netherlands. As an OFW, kasi yung pagboto kasi sa karapatan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, ipaglaban mo yung karapatan mo. Hindi naman nawala yung karapatan natin nung narating tayo sa ibang bansa. Kaya napakahalaga para sa amin yung pagboto kasi yung boto namin nagiging inspirasyon din ng pamilya namin sa Pilipinas. Sa nasabing okasyon, sabay-sabay silang nag-registered online sa kabumoto. May ilan sa kanila na halos 1 linggo na raw sumusubok sa online registration pero bigo pa rin makapasok, lalong-lalo na ang pag-scan ng passport at face reveal shot. Itong online voting na to, medyo mahirap. Ilang beses akong nag-try bago ko makuha. So ang inaalala ko rito, paano yung mga may edad na gustong bumoto? Paano natin sila matutulungan kung wala silang kaalaman sa ganitong sistema? Marami rin daw issues ang kinakaharap ng Pilipinas na dapat masolusyonan ng mga mananalo sa senatorial at party list candidates. Para sa ngayon, para sa akin, at para sa aming mga OFW, dahil ang mga OFW ang kasalukuyang nakakakita sa mga problemang nais na masolusyonan sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa mga mananalong senador, party list. Unang-una, ang korupsyon. Pangalawa, yung ating presidente, dapat siya ay palitan at dapat siya ay namumuno ng mahusay sa ating bansa. Hindi po siya magiging bias. Ang grupo ng UFG Paris na kumakampanya sa PDP Laban sa France ay nagsagawa na rin ng mga prayer at campaign rally sa Paris na ginanap sa harap mismo ng iconic landmark na Eiffel Tower. Sinuportahan din ng mga European ang mga rally na ito. What can I say? When I was in Philippines, President Duterte was the president in Philippines in that time. So I saw there is a lot of security.
Galing, no? That is the work of President Duterte who cleaned the Philippines. Umaasa ang mga kababayan na sa darating na midterm election, hindi sila bibiguin ng mga kandidato na kanilang iboboto. O, di ba mga kabalitaan, kung makikita nyo dyan mga kabalitaan, no? Pati yung mga lokal doon sa Francia ay nakisali na rin ho at nagbibigay na rin ho sila ng simpatya para ho kay Tatay Digong Duterte. So, dyan sa Paris, France, mga kabaitaan, sigurado na po yun yung mga OFW natin mga kababayan na yung boto nila ay mapupunta ho talaga sa PDP laban senatorial candidates, yung Duterte ho mga kabalitaan. Kasi sa suot pa lang, naka-green na ho no? Berding-berdi na ho mga kabaitaan. So, ibig sabihin ho nun, ay malamang ho na straight ho sila para sa Duterte mga kabaitaan. Dahil yan po ang panawagan ni Tatay Digong Duterte na kailangan para siya ay mapauwi at manumbalik yung saya at tiwala ng karamihan sa ating mamamayan para sa ating gobyerno, ay kailangan ho talaga iboto diretso yung Duterte. Kasi nga po mga kabaitaan, pag hindi ho kumpleto yan, medyo tagilid ho tayo dyan, lalo na sa impeachment para laban kay VP Sara Duterte. Kailangan ho natin ng 8 or 9 na boboto na hindi papabor ho sa impeachment. Pero pag majority ho tayo sa Senado nitong Duterte na makakapasok plus 2 ho, so wala na ho tayong problema. At siguradong makakauwi ho si Tatay Digong Duterte sa madaling panahon mga kabalita. So dapat magkaisa ho tayo Duterte, straight ho tayo mga kabalitaan. Kayo na bahala sa dadagdagan yung, or kayo na bahala sa dalawa na mabubuo yung 12 ho na senatorial para ho papabor sa kay VP Sara Duterte. And then dito naman ho, ito'y nakakatawa ho mga kabalitaan. Nakakatawa ho, itong bigas na tig 20 pesos ang kilo ay itong media ho dito, itong reporter ng Net25. No, parang alam na natin yung tono na pinagtatawanan ho nung tinanong ito ni sino bang reporter na ito, nakalimutan ko, kung ano masasabi niya sa tig 20 pesos na kilong bigas. Kasi nga nagano sila parang nagpakita ho silang gilas doon na kinain nila yung bigas ng tig 20 pesos ang kilo. Tapos napatawa ho dito yung reporter para bagang gusto niya sabihin na hindi na lang, baka masira siya or baka mapagalitan dahil nga po pag siya po ay nagkabali ho dyan, naku, stricto ngayon yung Malacanang iko-connect lang ho natin to kasi pag nagkamali ho dito reporter na to ay isa ho siya sa matatanggal dyan sa Malacanang bilang miyembro ho ng press corps. So ngayon, yung balasahan dun sa Malacanang para sa mga media, mamaya balikan ho natin ho dyan. Pero dito muna tayo sa tig-20. Naku, nakakaya ho. Sa report pa lang ito, talagang maniwala ho kayo na sa tawa pa lang. At kaugnay niyan, ito, nagsaing naman ang kagawaran ng murang bigas at mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang kumain para patunayang hindi para sa hayop kundi para sa tao. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Pero yung tanong dito, yung niluto ba nila ay talagang NFA yun? Baka ibang klase yun. Kaya pinakita nila sa media na yun, masarap daw, masarap. Panoorin nyo lang mga kabaita. Vic, ikaw ba'y nakatikim rin? Medyo lang. Alex, para patunayan na fit for human consumptions, itong nakatakdang 20 pesos na kada kilo ng bigas na ibebenta ng Department of Agriculture, nagsaing mismo sa opisina ng Department of Agriculture at sa harap ng media ay pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang pagkain nito kasama ang mga opisyal ng National Food Authority. Hindi pa sigurado kung matutuloy ang launching ng Department of Agriculture o DA ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas at mga Kadiwa centers parang sa National yun, Capital Region o NCR at ilang probinsya sa Luzon dahil kailangan pang hintayin ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangan ng exemption mula sa COMELEC dahil sa ipinatutupad na election ban para sa anumang government subsidy 10 araw bago ang halalan sa May 12. Actually, sa both events, we need COMELEC approval. But of course, kung sakaling hindi kami sa Cebu, kung hindi kami mabigyan ng COMELEC approval to sell, we can still launch without selling, di ba? Kung yung ilo-launch kasi sabi kanina, ilo-launch dun sa Kadiwa na May 2, if we do not have the COMELEC approval to sell it, then after election na talaga.
Ako, talagang magagalit dito si Gwyn Garcia, mga kabalitaan. Alam niyo kung bakit? So ito lang kanyang hinahabol ngayon na makapagbintaw diyan sila sa Visayas ng tig 20 pesos ng kilo ng bigas mula sa NFA dahil itong si Gwyn Garcia ay kulelat ho mga kabalitaan. Dito ho mas lalong kakabahan dahil nga po, speaking of Cebu Governor Gwyn Garcia, ay pinatawan ho ng 6 na buwan na preventive suspension ng ombudsman mga kabalitaan. Mamaya ipapakita ho natin yan sa inyo kung ano po ba ang mga kaganapan or nangyari ho. Itong si Gwyn Garcia ay may kalaban ho na kalyado ho ni Tatay Digong Duterte na itong si Bari 4. So balikan natin mamaya. Tuloy muna natin to dito yung bigas na tig-20. Ayon kay Secretary Laurel, kung hindi magbibigay ng exemption na order ang COMELEC sa 20 pesos per kilo rice project ng DA, pagkatapos na ng eleksyon ito formal na mailulunsad. Inamin naman ng kalihim na aabot sa 10 hanggang 12 bilyong piso ang lugi ng gobyerno sa pagpapatupad ng 20 pesos per kilo na bigas dahil sa financial subsidy. Inihayag ni Laurel ng 370,000 metric tons na stock na bigas ng National Food Authority o NFA na gagamitin sa 20 pesos per kilo rice program ay binili noong nakarang taon sa halagang 33 pesos per kilo o kabuuang 9 billion pesos. Niliwanag ni Laurel na bagamat maghahati ang DA at mga local government units o LGUs sa 13 Parang hindi naman yung tig-20 tig-20 pesos yung kilo. Ang puti na yan. Maputi ho siya. Maputi yung bigas na yon. Pero ewan ko lang kung yun ba talaga. Hindi naman natin nakikita kung magkano yung presyo eh. Yung sinasabi nila, yung niluluto daw nila, sinasaing. Baka yun ho yun. Pero makikita nyo sa camera po, maputi yung bigas. Ano kaya? Baka ano lang to ha? Baka from na to DA ha? Ayusin nyo dyan. pesos na subsidy. Malaki diba? ang lugi ng gobyerno. Maputi siya. Well, basically, we held off the supply, no? Kasi we're preparing for the launch na nga, no? Sorry na lang sa mga kung pumunta doon, kung walang, we're building at the stocks, eh. Kasi we're expecting na pag inumpisahan to on May 2, if we are allowed by the COMELEC, baka magkaroon ng mahabang pila, eh. So we have to be ready with the stocks. Tiniyak naman ni Secretary Laurel na kailangang ma-dispose ang 370,000 metric tons ng bigas ng NFA dahil kailangan itong palitan ng bagong ani ng mga lokal na magsasaka ngayong harvest season para sa panibagong buffer stock ng NFA. Ako, ibig sabihin nun, old stock pala yung yung NFA na yan kasi naghihintay silang papalitan. So, ibig sabihin nun, yung mga nakatambak ko dyan, nakatago dyan sa bodega nila, ayun pala i-release. Alam niyo naman po, pag medyo matagal na ho yung bigas na nakatambak lang ho dyan sa gilid, ay mangangamoy ho talaga ho yun. Maluluto siya, pero hindi na maganda yung amoy. Kung kung kaya mong kumain ng ganun, kakainin mo yan. Pero pag masailan ho kayo, hindi kayo makakapagluto ng ganung klaseng bigas. Nagagamitin sa panahon ng pananalasa ng mga kalamidad sa bansa. Alex, umapila rin itong si Secretary Laurel sa publiko na huwag isabotahe itong ilulunsad na 20 pesos per kilo na rice program sa pamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news, partikular sa social media. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, dahil inaantay pa ang pasya ng COMELEC, yung bang mga stock ay naidala na sa Visayas area? Yung gagamitin sa Visayas, Alex, ay galing sa NFA hub sa Mindoro. So, naka-preposition na doon. Ito namang sa National Capital Region ay nandito sa warehouse ng NFA. Mayroon ding gagamitin sa Bicol Region, sa Bulacan, particular sa San Jose del Monte, Alex. Kaya naka-preposition lahat daw yan, sabi ni Secretary Laurel. Ayun. O itong video na nakikita natin, tinikman niya eh. Nung kinatisin mo ba to? Tingnan yung bigas. Vic, anong mo? Tingnan yung bigas, di ba? Maputi. Yung nakikita natin, hindi maganda. Yung tag 29 kilo na bigas nga, papangit nga, nangangamoy na nga. Ito pa kaya, tag 20 pesos ang kilo? Imposible ho yan, mga kabitan. Ako, opinion ko lang po ito ha. Hindi ako naniniwala na ganun ho yung magiging kulay ng tig 20 pesos ng bigas. Hindi ho to fake news. Opinion ko po ito. Dahil mas maputi pa nga to sa tag 29 pesos na kilo ng bigas ni BBM, yung may nakasulat na BBM. Malamang hindi ho to tag 20 pesos kilo. Baka ibang klase ito. Kaya pinakita sa media, front lang, na masarap ngayon tig 20 pesos yung kilo. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang kasi ito yung base sa nakita natin sa evidence ho. At sa mga kumakalat na tig 29 pesos na kilong bigas na napakapangit ho yung tekstura ho, mga kabalitaan. Anong pasya mo?
Alex, nung sinasaing, halatadong halatadong amoy na ito ay na-stack na ng matagal. Medyo pwede namang kainin, kaya lang kung medyo maselan ka ng konti, May amoy. baka pagtiyagaan mo, Alex, yung halagang 45 pesos. Ay, ganun? Bakit pinayagan ni Sekretary yun? Hindi mo mawawala yung amoy, Alex. Kasi talaga aminado naman sila, stock na ito, 6 months pataas yung stock na yan. 370,000 metric tons yan, Alex, na binili pa last year. Alam mo naman, kapag ka ang bigas, dahil kami, particular kami, laki kami sa bukid, pag tumagal ang bigas ng mga 6 na buwan, hugasan mo ng 4 na beses o 5 beses. Oo, para mawala ang amoy. Oo. Vic, kanina... Pero pwede naman siyang kainin kasi pag tinikman mo naman, okay naman eh. Pero Vic, kanina, pa-face pump pa siya. Pero- Ganun pa si Secretary. Ano ibig sabihin nun? Ganun niya. Pero mga kabaita, itong reporter na to, hindi ho nagsisinungaling to eh. No? Makikita talaga natin na nagsasabi ho to ng totoo, hindi ho to nabubusalan. Kasi sa kanyang assessment to, natatawa na nga lang siya at parang gusto niya na sabihin na kung ako ang bibili, hindi ako kakain ng ng bigas na yan. Hindi ako bibili ng kilong tag 20 pesos yung kilo kasi nakikita ko, naamoy ko na hindi kaya ng sikmura ko. Parang ganun na rin yung gusto niya sabihin, dinadaan niya lang sa tawa mga kabalitaan. Kaya totoo yung mga sinasabi nila na nangangamoy na ho. Nangangamoy, ano bang amoy? Amoy lansa or amoy tambak? Yun lang yung tanong ho dyan, no? Pero ang pangit kasi pag kumain tayo ng bigas na may amoy, ako, kahit hindi naman ako mayaman, pero ako mahilig, okay ko yung broken rice. Mas masarap pa siguro yung broken rice. Yung pinong-pino, maliliit, parang tawag sa amin yan, broken rice, mura ho yun eh. Tapos maputi pa. Kumpara ho sa NFA. Ewan ko lang, itong niluluto nila dyan sa DA, kung tig 20 pesos ba yan ng kilo, o baka ibang klase yun na inilagay lang dyan, na ganun, no? Ipapakita na kuno ito ay 20 pesos per kilo. O, malay ho natin, baka meron ganun, baka guni-guni lang ho natin mga kapitan kasi opinion lang naman po natin based sa ating nakikita dito. Pero ito yung tao, itong reporter, natawa ho. So kayo na po humusga mga kapitan kung anong masasabi nyo dito. Ayos to, parang ganun. Tawa na naman. Ayun o. Basta ayos yun, Alex. Pwede nang pagtiyagaan. Ayun. Siguro, kinain nila yung kanin na walang ulam. Dapat lagyan nila ng ulam. Diba? So tingnan nyo po, maputi siya, no? Sabi na, tig 20 pesos daw yung kilo. Alam nyo ba kung ba't ko nasabi ho na parang hindi ho yung tig 20 pesos yung kilo? Kasi ito yung ipapakita ho natin sa inyo mga kawitan. Isa ho itong nakabili ho siya ng 29 pesos per kilo yung bigas na BBM. Na may pangalan pa ng BBM eh. Tapos, parang nangingitim na eh. No? Panoorin ho natin to para kayo mismo makapagsabi kung yung nakita ho natin sa DA, yung ba talaga yung tig 20 pesos yung kilong bigas. But ito 29, mas mahal pa. Pero tingnan nyo yung itsura, no? Parang, basta kayo na bahalang umusga, panoorin nyo po. Di ba nakita nyo? BBM, ano ba yan? Bagong Bayaning Magsasaka? Tama po ba yun? Sa makabagong Pilipino. Sige, panoorin natin to. BBM rice. Yan, tag 29. So makikita nyo, tag 29 guys, no? Tingnan nyo. Pero kanina sa DA, pinapakita nila 20 pesos yung per kilo daw nung sinaing nila. Maputi ho yung bigas. Okay, ito. Panoorin natin. 29 ito. Ayan ha. Yan ang bagong bigas para sa bagong Pilipinas. Yan. Ang itsura niya ay ganito. Ayan. Kayo na humusga. Kayo na humusga dyan mga kabaitaan. Tingnan nyo. Kanina, 20 pesos, sinaing nila dun sa DA. Sobrang puti ho. Ang sarap talaga kainin pag ganun yung tipong tekstura ho. Pero, yun ang 20 pesos. Pero ito, 29, baliktad na. Parang mapangit na parang naging pangit na yung 29 pesos per kilo kesa ho sa tig 20 ho nila. So, sino po ba yung papaniwalaan ho natin? Itong nagsasabing vlogger ba to? Si Michael Bulambot or yung DA? Kayo nga humusga mga kabaitan kung sino hong nagsasabi ho dito. Tingnan yung bigas may may dilaw. Ayun ko, anong kulay na yan? Basta, pangit ho yung tekstura ng bigas. Yan yung itsura niya Tapos, ang amoy niya, may tsura pa, nakita pa rin si kuya hindi
Dili siya mga kaon, amoy amag ah. Oh, nangangamoy amag daw, hindi na makain. Amoy ipis. Kaya ito yung sinasabi ng mga tao na para sa mga hayop. Kuwan lang ito. Hayop. Sana yung mga manok dito. Hinahanap pa yung mga manok. Ayan. Para sa hayop lang talaga ito. So, yun po mga kabalitaan. Sino po ba yung nagsasabi ho ng totoo dito? Ito yung nag-vlog. Ito yung nagpapakita ng 29 pesos per kilo sa BBM rice? Or yung sinaing ho ng DA na sobrang puti ho, sabi nila, tigbe 20 pesos pa yung kilo. Mas baliktad na ngayon. Mas naging pangit yung tagbe 29 kaysa sa taga 20 pesos yung kilo ng bigas. Ewan ko lang mga kabalitaan kung magpapabudol pa ba tayo dito mga kabalitaan. Yun ang mahirap eh. Ha? Panoorin nyo to. Itong video na to, i-share nyo po para mas malaman ho ng mga karamihan kung makikita nila to, talagang magkukomento ito ng hindi ho maganda. Mantakin mo, nagsaing ng maputing bigas, tagbi 20 raw. Dito yung isa to nakabili ng tag 29 pesos per kilo. May pangalan pang BBM rice. At nung nakita natin, talagang nangangamoy amag ng mga kabalitaan. Sabi pa ng mamang to. Oh, di ba? So, ewan ko lang kung nasa inyo na yan, kung magpapabudol kayo. Pero, mas lalong magagalit ho dito si Gwen Garcia. Dahil siya po ay atat na magbibinta ho, ilalabas yung tigbi 20 pesos ng kilo na bigas, para ho makakuha siguro ng mga boto. Pangit din naman po kasi na parating na yung eleksyon, saka pa ho nila ilalunch yung mga ganong presyuhan ng bigas sa mga kabataan. So, simpleng vote buying po yun. Opinion ko lang po ito. Kasi nga, dapat, pag mga ganun, may mga nagsimula na yung pangampanya, wala na sanang bigayan, wala nang perang lalabas, wala na mga pabor-pabor, at kung ano-ano pa. Kampanyahan na lang diretso. Ito, parang tinapat talaga. Tinuon talaga nila sa eleksyon. So, ngayon, parang ma-on siya ito. Parang yung Comelec, hindi yata papayag ho dito. Dahil klaro naman ho itong simpleng vote buying mga kabalitaan. Mas lalong masakit yung dibdib nito ni Gwen Garcia dahil siya po ay sinuspende. 6 na buwang suspensyon ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Cebu Governor Gwen Garcia. Ito ay dahil sa mga akusasyon laban sa kanya ng complainant na si Moises Garcia de Parin na grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonest, gross negligence at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ito ay may kaugnayan sa pag-issue ni Garcia ng special permit sa isang construction company noong May 14, 2024 na walang sapat na dokumento mula sa DNR tulad ng Environmental Compliance Certificate. Kinumpirma naman ito ni Garcia pero tutol siya sa naging basihan ng Ombudsman para Talagang kamot ulo na to si Gwendolyn Garcia. Dating kalyado to ni Tatay Digong Duterte dahil siguro may pera ho sa administrasyong ito, hindi alam, no? Siyempre, pag pera na yung pera niyo pag-uusapan, malamang ho. Malamang talaga ikaw ay matutuwa ho at parang ma-hypnotize ho kayo at bigla na lang kayong bumalintong ho sa kabila mga kabalitaan. So ngayon, dito naman ho, sa Malacanang, nako, yung press corps ho, mga kabaitan, talagang takot na ho yung Malacanang sa mga, baka inisip nila, baka may mga espiya ho mga nasa press corps ho na nakapasok sa Malacanang. Kaya gusto ho ni Castro, ewan ko lang kung si Castro bang may idea nito or si Jay Ruiz, na balasahin ho itong mga nasa hanay ho ng press corps dyan sa Malacanang. May mga kriteriya na ho, may mga kwalifikasyon na ho silang ibinibigay. Delikado palagi for us. Para may concern tayo lagi when we surrender that kind of decision making to government or to any regulatory body that would say na this one is false reporting, this is not. Paano kung halimbawa critical lang yung reporting and then it was classified as false reporting, di ba? It's a slippery slope Pero if you feed that kind of, if you let them decide alin ang false reporting, alin ang hindi, for me that's a bit uncomfortable, no, for media. Tingin ni Manila Standard Managing Editor Joyce Pañares sa dating Malacanang Press Corps President, wala sanang gulo kung nagkaroon muna ng dialogo. I think the basic step there would be mag-dialogue kayo bago kayo mag-craft. Hindi yung nakapag-craft na kayo, saka kayo magda-dialogue. Parang baliktad yung naging proseso. Nauna nang sinabi ng PCO na hindi pa naman pinal ang guidelines at kaya raw ito ginawa ay para sa seguridad ng palasyo. Sinabi din ng ahensya na bukas naman ito sa mga opinyon at suhestyon ng Malacanang beat reporters. So, ito yung sinasabi ko dito mga kabaitaan na talagang mas lalong babagsak yung nito. Babagsak ko yung
approval and trust rating nito ni Bongit. Hindi na ito tataas mga kabaitan. Hindi na ito aangat pa. Dahil sa itinalaga ho nila diyang secretary at undersecretary mga kabalitaan. At napaka-unfair ho talaga sa mga baguhang reporter. At wala ho talagang magagawa itong Malacanang kung sino po talagang ipapadala ho ng newsroom sa kanilang company bilang representatibo na tagapagbalita ho sa kanilang station. So ngayon, problema na naman to. At pag hindi ho talaga ito mawawala itong si Castro dyan sa PCO, mas lalo hong gugulo ang mundo dyan sa Malacanang. Ang mundo ng Malacanang talagang hindi ho ito mawawala ng problema. Kaya kung ako sa iyo, Bongit, mag-isip-isip ka na kung kailangan mo ba talagang panatilihing magiging assistant or USEC ng PCO, itong si Castro o di kaya itong si J. Ruiz. Kasi parang may mali ho tayo dito Parang ginigipit na rin, parang nagigipit na talaga itong mga press corps o dyan mga kabalitaan. Sabi ko nga kanina, baka may hindi ho sila nagustuhan dyan na kailangan tanggalin ho nila para hindi mapahiya yung administrasyon. Kaya ito ang ginawa ho nila, pasimple lamang ho, kuno na meron ho silang hinahanap ngayon ng kwalifikasyon. Kailangan 5 years ang eksperyensya ho nito mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video, salamat ho sa inyong panonood at laging tumutok dito lamang sa ating munting bahay. Huwag kalimutan ho, mag-subscribe na ho kayo mga kabitaan dahil ginurgor na ho yung ating channel. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo kahit sila ay talagang tinututukan ho nilang babagsak yung ating munting bahay mga kabalitaan. Basta pag andyan pa rin ho kayo nanonood, masaya pa rin ho tayo at tuloy-tuloy tayo hanggang makauwi si Tatay Digong Duterte at may panalo si VP Sara Duterte. Salamat po sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat. Gayon din ating mga sinasaduhang OFW na mga bagong bayani ng ating bansa, overseas Filipino workers. At sa lahat po ng mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang buhay kay Mami Rose and Boss Toby. Toby's family sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kita-kits tayo sa susunod mga oras sa ating pagbabalik ho. Dito lamang sa inyong munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. Sugad, Bijag, Glory. Mwawa, Chip, Chip. Mwah. Peace out.